Noong dekada 90, especially sa Amerika, isa sa mga kinikilalang sedan sa kalsada ay ang 1990 Honda Accord EX. Isa itong sasakyan na kilala hindi lang sa tibay, kundi pati sa maayos na performance at komportabling biyahe. Sa ilalim ng hood nito, makikita ang 2.2-liter SOHC 16-valve 4-cylinder engine na kaya maghatid ng humigit kumulang 125 horsepower. Hindi ito pangarera pero sapat para sa smooth at responsive na takbo, lalo na sa mga pang-araw-araw na gamit. May pagpipilian ka noon kung gusto mo ng 5-speed manual transmission para sa mas kontroladong pagmamaneho o kaya 4-speed automatic para sa mas relax na biyahe. Sa loob, ramdam mo ang pagiging premium ng EX variant. May power windows, power door locks, sunroof at malambot na upuan na upholstered sa mataas na kalidad na tela o leather. Pagdating sa suspension, independent double wishbone suspension sa harap at likod, kaya kahit lubak-lubak, panalo pa rin ang comfort. At syempre, kaya ng iba pang Honda, matipid ito sa gasolina na isa sa mga dahilan kung bakit patok ito noon at maging hanggang ngayon sa mga mahilig sa classic Japanese sedan. Sa kabuuan, ang 1990 Honda Accord EX ay kombinasyon ng estilo, tibay at praktikalidad. Isang sasakyan na kahit lagpas 3 dekada na, marami pa ring bumabalik tanaw at humahanga. Alright, good afternoon everyone. Welcome back to my channel. Maiba naman tayo today. In a sense na ibang auto naman ang i-feature natin, re-reviewin natin, pero old school pa rin. I'm talking about the 1990 Honda Accord EX. Itong kotse na to ay I believe hindi nirelease sa local market sa Philippines dahil itong particular unit nito is imported from the US. So let's meet the owner, which is JD, ang aking pamangkin. JD, magandang hapon. Kamusta? Magandang hapon po. Ayos lang? Apo. I-feature natin yung kotse mo kasi matagal ko na tong gustong i-feature dahil you don't see this every day, lalo na dito sa Pilipinas. Una nakita ko to, talagang napatingin ako dahil nga, yun nga, hindi mo siya nakikita every day. Tsaka, correct me if I'm wrong guys hindi yata locally released to sa Pilipinas. Konting kwento naman sa kotse mo, JD. Yun, nakuha siya ng last year March. Bigay sa akin ni Tito Mark. Okay. Regalo. Saan nyo nakuha? Dyan lang sa yung sa Govic, yung grotto, sa baba ng grotto. So nakuha niya lang dito pala sa Subic. Okay. Ewan ko kung tama yung kwento narinig ko. US Army, Retired US Navy. Retired US Navy. Okay. So in-import niya from US. Apo, in-import niya. So bali ito yung auto nung original owner siya, first owner. Apo, original. Pwede ba ibulong kung magkano mo nakuha? Sikreto na lang. Okay. Okay, so based kay JD, nakuha niya to 2 years ago almost. 1 year ago. 1 year ago. So naswertihan niya na nakuha niya sa first owner. And hindi ko na sasabihin sa inyo pero napaka jackpot nung pagkakuha niya rito. Tama? Yung nakuha mo to, ganito na itsura nito. Opo, ganyan po yung itsura. So wala ka pang burloloy na idadagdag? Yung sa exhaust tip lang. Oo, mamaya papakita natin exhaust tip. So wala ka na idagdag pero may mga binawas ka na. Wala pa. Wala, ayan kita nyo. Yung mga center caps nawala na. Dati kompleto yan, isa-isang nagliparan sa expressway daw, sabi niya. Original paint pa rin ba to? Opo, yung original paint pa rin siya. Okay. Ano nga palang variant nito? Honda Accord 1990 EX USDM. USDM. As in USDM ka. Napansin ko nga kanina may mga palatandaan siya ng pagka USDM. Itong roof rack, dati na yan. Opo, nakakabit na po siya dyan. Gaya nga nabanggit ko kanina, hindi siya locally released dahil wala akong nakikitang katulad niya. Tsaka yung palatandaan ng pagiging USDM niya, ipapakita ko sa inyo mamaya. Simula nung nakuha mo siya, kamusta naman siya? Okay tumakbo. Naalagaan naman nung pas na may-ari. Patuloy. Patuloy. Anong top speed mo na natakbo dito? Dito pa lang, 120 pa lang po. Naku, mabagal. 120. Subukan mong 200 ka agad. Kasi ako nagkaroon ng Honda Accord. 2000 model naman. Hinataw ko kaagad sa expressway.
Ayun, napaabot ko naman ng 200. Pero basa yung pantalon ko, napaihi ako. Okay, so dito tayo sa interior. Ang una nyo mapapansin, yung seatbelt. JD, ba't nakaharang yung seatbelt nito? Ano po yan dito? Automatic seatbelt po. Gumagana? Sige nga, pakita mo nga po paano gumana yan. Tignan natin yung anong sinasabi nitong JD. Sige nga. Ayun. Naipit ako. Isa pa. Susi. Ayun. Ayun pala yun. Parang kang binibitay. Yan po. Pag binuksan yung pinto, doon pa lang. Ayun. Ayos ah. Pero sa ano po dito, mayroon din po siyang lap seat belt for ano, dito po sa baba. Bukod dyan, kailangan mo pa rin ikabit yung lap seat belt mo. Oo nga pala, 3-point seat belt dapat. Para po sa So bali parang pointless din yan ano. Kasi yung ordinary seat belt, kailangan mong ikabit manually. Ito, automatic nga, pero kailangan mo pa rin magkabit manually. Pero okay din sa gimmick na feature. Pero ang problema dyan, potential na masira. Di ba? O pag nasira yan, stuck yan dyan, ano naman, ang pangit. Naka-stuck lang siya dyan. But so far, hindi naman sa araw-araw na ginagamit mo, kada labas at pasok mo, gumagana yan. Opo. Ayun lang, ibugbog din yan. Yung itong automatic seatbelt po sa ano, lifetime warranty po siya. Talaga? Opo. Lifetime warranty ah. O pag nasira, saan mo dadalhin? Sa US. Soft touch yan mga kaibigan. Hindi gaya ng mga dashboard ngayon na purong plastic na lang. Wala pang bitak. May mga pinagdikitan lang. Ayan, pero madali naman matanggal. Tapos, isa pang palatandaan ng USDM is, ayan, nakita nyo naman, MPH, miles per hour. Pero meron din namang kilometers per hour. So, automatic transmission siya. Car stereo, hindi na original. Pero itong mga buttons sa aircon gumagana lahat. Opo, gumagana, kaso pag yung switch po dito yung sa ito, walang lumalabas sa vent sa paa. So bale ito lang po yung gumagana. Baka may Pero yung mga defroster po gumagana. baka may ano lang yan. May kailangan. May natanggal or something. Malamig pa aircon? Opo. Oh? Itong gawa po aircon. Okay. Ito sa manibela, yung mga pindutan dyan, gumagana yan. Opo, sa ano po yan, cruise control po. Napaka high-tech na pala. Nasubukan mo na yung cruise control? Opo, dun sa diretso, sa San Antonio po. Okay. Tapos, automatic, meron siyang sports. Ha? Pag pinindot mo yan, sports car na to. So may weakness din siya, no, yung mga plastic trims niya. Medyo lumulutong na syempre dahil sa katandaan. Ayan, may mga bitak na. Pero alagaan mo yan kasi mahirapan ka na maghanap ng kapalit niyan. Napansin ko, JD, merong sunroof to. Ayan, no. Gumagana naman yan. Sige nga. Ayun, no. Oo, bukas muna natin, mainit. Saan yung switch niya? Ito po, sa gilid po, kasama po nung Ayun, original switch niya yan. Ayos. Itong material niya sa headliner, para siyang ano, hindi siya cloth eh. Parang leatherette or something. So, konting alaga lang to, JD. Lalo na tong sunroof dahil may tendency dyan na mag-stock up. Lagyan mo ng ano, lubrication para smooth lagi ang operation. Kasi pag yan pumalya, sakit sa ulo yan. Ibang klase yung headliner niya, guys. Parang leather or something. So itong Honda Accord, katapat nito yung mga Toyota Camry,
Tama? Mitsubishi Galant. Kino-consider dito sa Pilipinas as luxury car. Hindi naman siya yung ultra luxury car, pero sasakyan to ng mga doktor, mga ganyan, di ba? Kaya ikaw, ko lang, estudyante ka lang, naka Honda Accord ka na, o di ba? Saan ka pa? Dito sa interior, wala ka pang binago. Wala pa. Okay na okay. Pati carpet, original carpet. Yung original ko na sa ilalim na ito. Yung matting niya. Ayun. Yan, original matting. In fairness, original owner nito, maalaga sa sasakyan. Ilan taon na ba yung owner nito? Matanda na? Bakit niya binenta? Extra car po. Extra car. Tingnan natin yung makina. Pop the hood. Wala akong alam sa Honda. Kahit nagka-Honda Accord ako dati. Hindi ko alam kung anong tawag sa makina. Anong makina nito? H22A4. Ilang displacement? 2.2. 2.2. Yung sa akin nun 2.4 VTIL. VTEC na ba ito? Hindi pa. Tapos stock lang. Okay. Kasi kamukha nung ganyan yung Accord ko nun, pero may nakalagay dito VTEC. Simula nung nagkaroon ka nito, anong mga unang nasira? Yung sa pangilalim, mga ball joint, ganun, napalitan naman na yun lahat. Oo. Tapos yung battery, namamalya na dati. Siguro sa katandaan na din po. Tapos, kaya bago yung battery mo. Yung nakaraan naman pong problema, yung fuel injectors may leak. Malakas yung leak. So, yun, pinalitan na rin po namin. Bago din po. Pinalitan mo yung fuel injector? O yung o-ring lang? Yung injectors, 4. Ayun, nga, bago injectors. Saan ka nakakuha? Sa lang po, Shopee. Shopee Racing. Habagay, hindi pa naman mahirap ang pyesa niya, no? Yung iba po, medyo mahirap. Sa makina, wala pa nasisira? Bukod sa injectors? Wala pa naman. Ito lang ang una ko napansin dito sa engine bay na to. Ano to? Yung sa po yan dito, sa cruise control po. Okay. So parang siya, mechanical. Oo, kasi ngayon lang ako nakakita ng ganito. So yung mga components nito, gaya ng aircon, original pa lahat. Opo, yung compressor bagong palit na din. Tsaka yung blower po doon pinalitan na rin po. Sa evaporator. Oo nga, bago yung compressor niya, oh. Pang dito talaga yan? Saan mo nabili? In order po. Sa Shopee? Hindi. Hindi. Sa Pampanga po. Bakit? Anong problema ng luma? May leak na po. May leak na. Kaya pala bago yung dryer mo. Tapos ito, compressor. Pa-start naman, marinig natin yung makina. Matining pa. Matining pa, guys. For a 35-year-old car, medyo nakakasabay pa to sa mga bago. Tsaka yung itsura niya mukhang timeless naman, hindi siya ganong mukhang luma, hindi gaya ng mga kotse natin sa old school, box type or mga Corolla, mga ganyan na mga luma. As in madidistinguish mo talaga as in obvious na luma, di ba? Ito medyo modern look pa rin eh. Tsaka isa sa mga gusto ko sa mga lumang auto, yung mga headlights nila. Yan oh. Gawa sa bubog. Hindi gaya ng mga modern cars ngayon, puro plastic na very susceptible sa yellowing.
Pag nabilad sa araw, maninilaw. Ito kahit anong bilad mo dyan, hindi maninilaw yan. Ano nangyari dito, JD? Sa past owner pa dito, nabasag. Dati na yan. Okay. Hindi mo pa nasubukan maghanap niyan. Hindi pa. Baka sa Shopee meron din. O, silipin natin yung likod. Ayun yung center caps na sinasabi ko. Nakulangan ng isa. Nagbitak-bitak na po kasi ito. Yung ibang Yung ngipin niya. Oo. Malutong na. Agawa siya sa plastic. Kala ko aluminum. But anyways, nakita ko tong carpet. Kung pabayaan to, JD. Original yan, oh. Laban mo. Alagaan mo. Nakakadagdag sa value ng mga kotse pag original parts pa ang nakasalpak. Kaya huwag mong pabayaan yung mga original parts. Size wise, napakalaki ng trunk space nitong Accord. Pang ilalim niya. Yung buo pa rin, oh. So walang kalawang. Surface rust lang yan. Tapos ito yung sinasabi mong exhaust tip. Parang rubber boy ang dating eh. Saan mo pinagawa yan? Kami lang po sa bahay. Talaga? Binili mo tapos kinabit na lang. Ganun. Ayos ah. Itong defogger mo gumagana pa? Gumagana pa to. Tapos ito sira na. Putol lang mo pero gumagana. Gumagana pa yan. Napunit na rin yung tela ng speaker. Pero madaling palitan yan. May susi. Pwedeng ibaba yung sandalan. Sususian mo lang, tapos bababa na siyang ganun. Okay. Naka-disc brake ba yung likod nito? Drum brakes lang po. Drum brakes lang. Okay. So yun ang nagpaluma sa kanya, drum brake. Kasi mga modern cars naka-disc brakes harap likod. Ito, lahat to gumagana. Yung itong dalawa po sa driver tsaka sa likod ng driver. Wala po kasing motor to nung Windows pero gumagana po. Walang motor. So paano pagka hindi mo mabuksan tong bintana? Power locks gumagana. Ito gumagana din. Gumagana pa. Pag nakasusi siguro. Sayang to, nasisira na. Para saan tong lock na to? Para hindi mabuksan? Sa trunk. Sa trunk. Sa fuel, ganoon din. Okay, Didi, pwede ko bang i-test drive? Sige po dito. I-squala ko lang doon. What the fuck? Hindi, sakay kayo para malaman natin yung feel kung paano i-drive. Sakay mo na kayo. Yeah. Yun no. Nalala ko yung Accord ko. Yung upuan na ito powered nga pala. Hindi po. Hindi. Ayun no. Saan ba? Sa Corp. D-Corp.
miles per hour. So kung ikaw tatanungin kung may bibili sa'yo nito, bibenta mo? Ayaw ko dito. Ayaw mo? So, bali first car mo to, di ba? Opo. Turning circle yan. Opo, kaya nga po kanina po. Nag-reverse po. Pero okay yung transmission niya. Okay yung shifting. Walang kaldag. Walang delay. Hindi masyadong hahatawin at halanggas. Ano sa natin? No? 50 miles per hour. Nice, ganda. Kahit bumili, 150, bayaran ko kaya. Ayaw mo? Ayaw po dito. So sa mga viewers natin, sa mga subscribers, kung nanonood kayo, comment naman kayo kung meron kayong similar na kotse kaya nito. Dahil as I've said earlier, ito pa lang yung nakikita kong Honda Accord na ganitong klase dito. Okay. Swabe, pwede. Maganda yung suspension niya. Kasi yung especially itong sasakyan ko, pag dumaan sa sementadong highway gaya nito, ramdam na ramdam ko yung imperfections niya. Ito hindi, nag-glide lang siya talaga. So, ano mga plano mo sa in the near future? Anong balak mong gawin dito sa kotse? Ang balak ko, parang all stock lang siya. Pero yung nagbabalak ako ni i-swap siya ng manual. Tapos yung engine na magiging H series na H22. Saang kotse yun? Sa Accord din na ano. 91 yata or 92. Oo. Mas medyo madugo yun Mas Gagawin mong i-convert mong manual. Sa mags, wala kang balak ng palit? wala. Wala. Hanap na lang siguro center ko. Oo, mas madali yun. Anyways, okay nga yung sinabi mo na may maintain mo siya na stock lang. Pero good luck dun sa gusto mong palitan na engine tsaka transmission. Matanong nga kita, JD, anong pinaka gusto mo rito sa kotse mo? Yung unique siya Ah, dito sa Pilipinas, tsaka yung special feature niya, automatic seatbelt. yung automatic seatbelt tsaka unique siya. Oo nga, tsaka simula nagkaroon ka nito, sinasali mo na sa mga car show, car meet, mga ganun. Oo, kasi nga sa mga car meet na sinasalihan namin, nakakasama ko siya. Nakakasama ko yung box type ko. Siya lang ang bukod tanging mayroong ganito. Ano naman ang pinakaayaw mo? Malakas sa gas. Paano masabi? Ang pagiging malakas sa gas naman is minsan depende sa tapak mo ng silinyador, di ba? Biyahe Olongapo Subic 500, Kasya na yung 300. 300 Kasya. Oo nga, medyo may kalakihan yung makina. Alright, so thank you very much, JD, sa pinasilip mo sa amin ng iyong Honda Accord EX. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please like, comment, and subscribe. So, yan muna ang video natin for today. Thank you for watching, everyone. We will see you in the next one.